Po mismo ng Kongreso nag-refer sa House Justice Committee nung pong 4 na impeachment complaints. No? Sabihin, hindi po yan House Speaker, hindi po yan Committee on Rules. So doon pa lamang po. Sa video na ito, tatalakayin natin ang isang malaking kaganapang politikal sa Pilipinas. May matinding paratang na inilabas at sangkot dito ang mismong Vice-Presidente. Ayon kay Terry V. Don, ang petisyon ni Sara Duterte sa Korte Suprema ay nakabatay umano sa mga maling pahayag. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? At bakit mahalaga ito ngayon? Ipapaliwanag natin kung tungkol saan ang petisyon. Bakit pinag-uusapan ang impeachment? Ano ang inaakusahan ni Ridon? At ano ang posibleng mangyari sa mga susunod na araw? Manatili hanggang dulo dahil ang sitwasyong ito ay maaaring humubog sa political landscape ng bansa. Magsimula tayo sa simple. May kasalukuyang issue ng impeachment na kinasasangkutan ni Sara Duterte. Ang impeachment ay isang legal na proseso. Pinapayagan nito na formal na maakusahan ang mga opisyal ng gobyerno ng maling gawain. Ngayon, dito nagiging mas interesante ang sitwasyon. Bago pa ito umusad, naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang kampo ni VP Sara. Ang layunin? Itigil ang proseso ng impeachment. Sa madaling salita, humihingi sila ng pakikialam ng pinakamataas na hukuman sa bansa. Kinukwestiyon nila kung paano hinawakan ang mga reklamo. Partikular, kung paano inirefer ang 4 na impeachment complaints. Ngayon, sandali lang. Hindi pa ito tungkol sa kung may sala o wala. Ito ay tungkol sa proseso. At sa politika, minsan, ang proseso ang pinakamahalaga. Ngayon, dito na pumapasok ang kontrobersya. Mariing tumututol si Terry Ridon. Ayon sa kanya, misleading ang petisyon. Mas matindi pa. Sinasabi niyang ito ay nakabatay sa maling impormasyon. Malaking paratang ito. Ayon kay Ridon, hindi umano tumutugma ang mga argumento sa petisyon sa opisyal na mga record. Tinukoy niya ang plenary records. Ito ang mga opisyal na dokumento ng mga nangyari sa Kongreso. At ayon sa kanya, malinaw na ipinapakita ng mga record na maayos na naipasa ang mga reklamo. Sa madaling salita, sinasabi niya na nasunod ang tamang proseso. Kaya kung tama ang proseso, bakit ito kinukwestiyon? Iyan ang pinakapunto ng hindi pagkakaunawaan. May isang panig na nagsasabing, may mali sa proseso. Habang ang kabila naman ay nagsasabing, wala, nasunod ang lahat ayon sa batas. At dito na umiinit ang sitwasyon. Dahil kapag pumasok na ang salitang maling impormasyon sa usapan, hindi na lang ito usaping legal. Nagiging usaping politikal na rin ito. Ngayon, tingnan natin ang mas malaking larawan. Bakit ito dapat pangtuunan ng pansin ng mga tao? Dahil hindi lang ito tungkol sa isang tao. Ito ay tungkol sa kung paano gumagana ang kapangyarihan. Kung makikialam ang Korte Suprema, maaaring maantala o tuluyang matigil ang proseso ng impeachment. Malaking pagbabago yon. Pero kung tatanggihan ang petisyon, magpapatuloy ang proseso at magbubukas yon ng pinto para sa isang buong investigasyon. Ngayon, isipin ang magiging epekto. Maaari nitong maapektuhan ang katayuan ng gobyerno, tiwala ng publiko, at maging ang mga susunod na halalan. Dahil kapag pumasok na ang impeachment, mas umiinit ang lahat. Bawat pahayag mahalaga, bawat galaw binabantayan, at nagsisimulang magtanong ang publiko. Sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nagpoprotekta sa kanilang posisyon? At ano ang susunod na mangyayari? Narito na tayo ngayon. May naihay ng petisyon. May mabigat na paratang na inilabas. At patuloy pang umuusad ang sitwasyon. Ngayon, gusto kong baringig ang opinion mo. Sa tingin mo ba, normal na politika lang ito? O may mas malaki pa itong kahulugan? Ilagay ang iyong mga saloobin sa comments. At kung nakatulong sa iyo ang paliwanag na ito, huwag kalimutang i-like ang video. Mag-subscribe para sa mas malinaw at simpleng pansusuri. Dahil dito, pinapadali namin ang mga komplikadong issue para mas maintindihan mo kung ano talaga ang nangyayari. Kita-kits sa susunod na video.